Magandang umaga! Ayan na. At least kahit papano, nakita nyo na ulit ang aking kagwapuhan. Andito po tayo sa Oxba Night Session. Alam mo, maganda yung pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Ngayong umaga at gabi ngayon. Umaga kasi may panibagong pag-asa pag ano, di ba? Pag ano, ngayong gabi, medyo yung ating special guest, no? Yung special guest natin ngayon, medyo maganda yung pag-uusapan. Dapat ikaw ngayon, kung may kakilala ka dyan na katulad nga nung nasa banner natin kanina, kung may mga kakilala ka dyan, naghahanap sila ng, kunyari, may mga emergency sa bahay, ito ang maganda mong panoorin. Ha? Kasi marami kang matututunan ngayong gabi, hindi lang about products ng organo kasi nakikita niyo sa taas, 'di ba? Organo, 'di ba? Hindi mo alam may iba pang bagay na importante din, no? Importante. Ito hindi ko sinasabing hindi importante rin yung COVID. May mga bagay na may importante din, ha? Ito hindi ko masyadong mai-discuss sa inyo ng marami. Syempre, baka wala nang sabihin yung magiging guest natin. So, before ako magsimula, maganda maano muna tayo mag-shoutout muna tayo sa mga manunood natin diyan. Maraming salamat, no. Meron tayong 51 viewers. Grabe, no? 51 viewers. At lalo na yung mga downline ko diyan, no. Ngayon, kung ikaw po nanonood ka ngayon, ngayong gabi na to, kung may tanong ka doon sa mga pag-uusapan, ito ulitin ko kung may tanong ka sa mga pag-uusapan ngayong gabi, itanong mo na, maniwala po kayo sa akin. Maganda yung isasagot sa'yo. Kanina habang nag-uusap kami nung guest natin, doon pa lang sa pag-uusapan, excited na ako. Halatang-halata naman, di ba? Pati yung buko na-excite, di ba? Dati, di ba, nakatayo to? So, di ba? Ngayon, nakababa na. At least kahit paano makita nyo naman yung ibang side ni Rajan Cristino. Now, by the way, para sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Rajan Cristino. Isa po ako sa mga diamonds po ng organo. Ngayon, hindi importante yung akin. No? Importante yung ating special guest. Walang iba yung special guest natin. Isa po siyang doktor. Bakit ako lagi ko po itong sinasabi every time na nagtutok ako, bakit ako na-amaze sa mga doktor? Isa lang po ang dahilan kasi bago ka maging doktor, napakahirap na profesyon yan. Ito sa totoo lang napakahirap yan. It takes years bago matapos yan. At dapat matalino ka. Yun lang. Di ba? Bakit ako na-amaze sa kanila? Kasi yung talino, mahirap. Yung talino, medyo parang wala yata ako nun. So, kaya ako na-amaze dun sa mga doktor kasi 16 years, more than 20 years nag-aaral yan, no, sa kanilang profesyon. At bakit malaki ang sahod ng doktor? Dapat lang. Kasi dun sa haba nung years na pinag-aralan nila, yung sahod nila dapat lang talaga. Di ba pag naninigay sila ng consultation fee, di ba? Bakit ganun kamahal? Siyempre sobrang haba ng pinag-aralan, di ba? Kaya kung ikaw po ngayon nanonood ka sa bahay may mga kailangan mo yung doktor, di ba? Ito na yung pagkakataon mo, no? So before ko tawagin yung ating guest, papakilala ko muna siya sa inyo, no? Our guest tonight is graduate from UST Medicine. UST, no? Ako sa ano lang ako sa DLSU. Diyan lang sa UMAC. No, so ito po may UST, no? Trained in emergency medicine, no? Makati Medical Center, is a fellow of the Philippine College of Emergency Medicine. He has been working in the emergency rooms of different hospital in Metro Manila since 2006. Medyo bigatin ng ito mas lalo kayo may excite. But recent 5 years has been working in the Bahamas. Yung Bahamas, favorite ko yan. No? Lahat ng tao gustong pumunta dyan. Isa po siya, recent po to isa po siya sa mga doktor po doon. No? Proudly, no?
alam ko may mga nanonood din ng mga kasama yung doktor sa Bahamas. Hello po sa inyo ha. Ito na po, inaabangan niyo na po yung ating guest. At pang-apat, he has, sorry, medyo English di ba? So, ginagaling ako yung English ko. He is also a frequent lecturer of advanced cardiac and trauma life support, CPR, first aid, and safety. Yan. Pero siyempre, yung safety, yung first aid natin, abangan yan, no? Mamaya sasabihin namin kung ano yung schedule na about first aid natin, no? So, walang iba, ladies and gentlemen, Organo family, no, to speak on emergency during COVID times. Please all welcome our guest speaker, Mr. Dr. Carlo R. Prado. Hello, good evening. Good evening sa lahat. Thank you for inviting me here. Impromptu. I'm honored na maging guest nyo. para sa hindi pagkakalaman ng lahat, doon sa mga Organo family, ito po ay isa sa anak, no? Sa anak ni Doktora Irma Prado. Baka kasi hindi pa nila nami-meet si Dr. Carlo, no? So isa po siya sa mga anak ni Doktora Irma Prado, no? Yan. Doc, bago at least alam ko may mga ile-lecture ka dito ngayong gabi na to. Bago tayo mag-start, no? Tanong ko lang, gaano katagal ka na nagpa-practice ng emergency medicine, no? Yung bilang emergency medicine doctor, gaano mo na katagal pina-practice 'yan? Well, since 2006 ang residency ko sa Makati Med, so that's about 4 years. So kung a-add mo lahat yon, yung experience ko, mga roughly 15 years na nasa emergency 15 room. 15 years, no? Makati Med. Pangarap kong hospital yan, Doc. Hindi naman sa Makati Med, sa iba-ibang hospital. So yun nga, iba-iba rin yung setting, iba-iba rin yung mga capability ng mga hospital. Kahit nung huli ko sa Bahamas, iba-iba rin. So doon ako natutong mag-adapt ng yun nga sa practice kasi bawat lugar from the US, Western, sa Asia, iba-iba. Pero yun nga dahil COVID ngayon, maraming mga na-shake na guidelines o mga procedures. Yes. Yun ang pati yung kaya napili ko tong topic na to kasi 'di ba lahat puro COVID na lang yung pinag-uusapan Oo, yung pinag-uusapan ngayon. Yeah, diniscuss na nung cousin ko si Dr. Tims yung COVID about last COVID. time. Yeah. So sabi ko ano daw ang topic yun. Sabi ko maraming nagtatanong sa akin, actually mga friends na tumatawag. Dahil nakalock lahat sa bahay, naka-lockdown. May mga nangyayari sa kanilang mga aberya o emergency. So syempre tatawagan ako. Anong gagawin ko? Pupunta ba ako ng hospital ngayon? 'Di ba? Yung mga emergency natin, Doc, no? I-risk ko ba na ma-COVID ako or may entertain ba ako? So, yun nga, naisip ko, ano ba talaga, what constitutes an emergency? Ano ba kumara may nangyari sa bahay, lalo nga na yung lockdown, tapos wala mga clinic na bukas masyado, yung mga ibang doktor, online consults, tapos ang hospital puno. Ano yung magagawa mo sa bahay or paano mo ma-recognize if kailangan na bandalin to sa hospital na I'm willing to risk kahit may COVID doon dahil ito tunay na emergency. So hindi naman lahat ng tao aware doon. So importante yung knowledge na ganun ngayong mga situation na to. Yeah. Panahon na to, no? Ito, in all those years, Doc, ano po ang masasabi nyong dapat i-watch out or for na complaints or symptoms lalo na ngayong COVID? Well, buti naman tinanong mo yan. Kasi ako, nung sinabi sa akin ko ng topic, actually I prepared a list of common things. Ito yung mga nangyari actually since last March na mga common na tinatawag sa bahay. Ibig sabihin nito, pag sa ER, ready kami kung ano yung dadating from trauma to medical cases. Pero pag may tumawag sa'yo sa bahay nangyari at nag-hesitate pumunta sa hospital or aalinlangan na pupunta ba ako or kailangan ko bang pumunta. So, meron ako ditong list ng mga dapat yung bantayan, okay? So Yes. Yan. Well, I'll start first kung ano yung emergency. So I will try to avoid put terms into medical terms, no? Kasi para to sa lahat
For hindi general. naman hindi natin kayo gagawin doktor sa isang araw, pero at least the fact na meron kayong mapulot dito, at least alam nyo kung kailan kayo dapat mag-alala at kailan naman kayo dapat na medyo mag-relax. Kasi ang kalaban ngayon sa COVID times yung panic eh. 'Di ba? Yes. Marami ng Yung fear pag may nangyari sa'yo, pupunta ka agad ng hospital. Hindi na ngayon yung first choice. Ang fear kasi ngayon matindi na eh. Maraming from their livelihood, lahat na apektuhan, businesses. So sa medical ito yung lagi na emphasize ngayon. Tapos bakit nag-lockdown? Ang emergency kasi is any medical situation, okay? Or ailment na if you don't do anything quickly or at the right time, okay? Or tinatawag namin golden period, severely magiging critical yung situation para do sa pasyente or para do sa may sakit. Yes. So, kasi iba-iba ang definition ng emergency. Para sa ibang tao, sa akin emergency yun. Pero sa'yo, hindi. So, sa medical, alam namin kung emergency yun, ibig sabihin nun, life-threatening or limb-threatening, maaaring hindi emergency sa'yo yun. So, ito, parang bibigay ko yung mga common na situations na parang as a civilian or as a non-medical personnel na mapapaisip ka na, ay, kailangan ko ng tawagan doktor ko. Lalo na kung may kilala kang doktor, may contact ka sa doktor ngayon, COVID times, hindi lahat sa kanila ngayon nakaka-admit ng pasyente nila dahil nga sa kakulangan. So, may times na matatawagan mo muna sila na, Dok, ganito yung nangyari. Sasabihin niya sa inyo na dito ko na lang sa kabila kong hospital o dahil kasi wala nang kama dyan or pwedeng bukas ang clinic ko pero naka-PPE tayong lahat. Kasi ngayon kahit mga doktor at mga may required kayo lahat naka-protective gear, di ba? Yes. So, kung ikaw pupunta ka ng hospital, ngayon pinagbawal na yung naka-valve na mask. So, dapat yung proper mask din ang suot ng bantay. At alam naman natin lahat na limited din ang inaalaw na relatives. Bantay. Ayun. So, kung emergency ang situation mo, dinala mo sa hospital, maaari mong kausapin yung doktor pero limited lang ang exposure mo rin sa hospital or sa time mo sa relative mo na dinala mo. So, ngayon maraming mga questions about this. So, kailan ko dadalhin? Sino tatawagan ko? Kailan ko maisipang mag-alala at kailangan na ng intervention ng doktor na kailangan nang dalhin sa hospital? Correct. Diba? So, syempre, para sa akin, hindi natin mako-cover lahat ng topics dito, di ba? May mga situations na sobrang minor lang, mga first aid. Pwede natin i-discuss sa ibang topic to, yung mga common na pwede mo gawin sa bahay. Na tinuturo na rin sa Boy Scouts to dati o sa Girl Scouts na nakalimutan na lang na iba. Yan yung mga first aid doc, no? Kasi dahil pwede ka naman tumawag ng ambulansya sa ibang countries or pwede ka tumakbo sa hospital or clinic. Paano ngayong COVID? So yung mga first aid, yung mga first aid na ganun, we can discuss in a different time. Pero ito yung mga tunay na emergencies na medyo mag-iisip ka na dalhin sa hospital. Okay? So ang cover ko dito, ang pinakauna, okay, if you don't mind me starting, is yung chest pain. Uy, sumakit ang dibdib ni Lolo. Ni Lola. Lolo, yung si Lolo, nasa bahay, kasama ka. So, tinatawagan namin yung doktor, hindi sumasagot or busy. Kasi maraming nangyari for the past few months na yung mga doktor din nila, hindi makontak kasi ina-establish pa yung kanilang mga consultation lines, di ba? So, naka-online na rin yung mga doktor. At that time na ganito yung nangyayari, hindi nila alam yung gagawin sa bahay, di ba? Sumasakit dibdib. So, syempre, paano mo i-define yung sakit ng dibdib? Na commonly sa mga may edad na, let's say mga 60 pataas or may mga sakit na iba tulad ng alta pressure, hypertension, diabetes, pag nagche-chest pain yan, medyo siseryosohin mo yung chest pain nila. Okay? Although marami nagkakasamaan ng loob ngayong COVID or nagkakainitan sa loob ng bahay, kaya sumasakit ang dibdib sa sama ng loob. Yes. Pero ang chest pain na sinasabi ko, yung tinatawag na angina o yung anginal chest pain. So ang description ng iba doon, sinasabi nila na parang kang inuupuan ng elepante, mabigat yung buong dibdib mo. So hindi yan basta-basta yung sakit ng dibdib na tumutusok, na parang kumikirot-kirot tas nawawala, ganun. So persistent yan. Ibig sabihin nun, parang equivalent yan ng tumakbo ka ng mabilis, tapos
hindi ka tumitigil hanggang bumibigat na yung dibdib mo. Tapos titigil ka na dahil may hingar at bigat na sa dibdib mo. Imagine mo yung bigat ng dibdib na yun, multiply mo more than 10 times. Tapos hindi naman tumatakbo si lolo. Nakaupo lang siya Nakaupo dyan. lang. Tapos yun, may edad na nga. Ngayon, syempre, importante, alam mo ba kung may mga gamot na si lolo para sa sakit ng dibdib? Kasi kung dati na siyang may sakit sa puso, meron na yung gamot na pinapainom ng kanyang cardiologist. Yeah. Oo. So, kung sumakit dibdib niya, tatry niya yan, yung nilalagay sa ilalim ng dila. Nahihirapan bumuka yung ugat sa puso noon. So, parang nabibigyan ulit ng oxygen yung puso niya. Kasi masisikip na yung mga ugat niya eh. Ngayon, ang sinasabi nila dati, ngayon ginagawa pa ng iba, pag nakatatlong beses na kada 5 minuto, 3 na yung nainom, hindi pa rin nawawala yung sakit ng dibdib ni lolo, talagang dumadaing pa rin at may halong hingal pa, yun, medyo seryoso yun. So, ngayon, yun ang time na sinasabi nga nila kailangan mo ng mukhang idalin sa doktor niya. Okay? Ngayon, kung wala siyang kilalang cardiologist, yun yung time na mag-iisip ka na dali mo siya sa emergency room. Okay? Same thing din, na pag pumunta sa ER, ang makakausap mo ay katulad ko na doktor na emergency physician, ipapadescribe sa iyo yung nangyari. Ano ba ginagawa ni lolo nung sumakit ang dibdib? Hindi nawawala. O ipapadescribe kay lolo or sa iyo yun. So yung mga ganong klaseng sakit ng dibdib sa may edad at may ibang sakit, no, persistent yung hindi nawawala. Tuloy-tuloy. Seryoso yun. Chest pain na ano yun, na dapat mo seryosohin. Siyempre, kunwari nagsuntukan yung magkapatid, tinamaan yung dibdib, 15 years old, yung chances na yung sakit ng dibdib niya ay dahil sa puso, medyo mababa. Kasi alam mo, tinamaan siya sa dibdib. Pero ano naman. Hindi kailangan dalhin sa ospital, di ba? Para makita mo yung difference na ibig ko sabihin. No? So Yes, yung chest pain yan. So sa mga nag-aalala sa kanilang edad at may ibang sakit na sumasakit ang dibdib. So yung minsan, pag ininom nila yung gamot o nagpahinga sila, biglang nawala yung bigat ng dibdib. So, syempre, pagpahingayin mo na si lolo sa buong araw na yan. Okay? Kung kanina pa siya para hindi na bumalik yung sakit. Oo, kasi every time meron na siyang gamot at alam natin na kapag napuwersa siya, sisikip ang dibdib niya, di ba? Kasi minsan walang magawa sa bahay ngayon. Mag-garden si lolo, ikot ng matagal sa labas ng bahay, napagod, sasakit ang dibdib. So, minsan mag-iiwas tayo ng magkukos ng emergency. 'Di ba? Kasi Tama. Yun nga Kasi iniiwasan din natin pumunta sa ospital. Oo, ngayon, imagine mo, lahat ngayon COVID. Kung merong aatakin sa puso sa araw na 'yon, mababawasan ngayon ang ICU nila. So, yun ang sinasabi nila, hindi naman tumigil yung mga common na emergencies sa panahon ng COVID. Nangyayari pa rin 'tong mga sakuna na ito, 'di ba? Correct. So, bukod sa chest pain, so itatabi na rin natin to. Ang isa pang simptoma na tinatawag nila, hinihingal o hirap huminga. Okay, so maraming pwedeng dahilan ng hirap huminga, di ba? Kung sa amoy lang nahirapan ka huminga, medyo hindi pa yan. May solusyon naman doon, di ba? Dahil may amoy, hindi ka makahinga. Pero yung sinasabi kong hirap huminga, syempre may mga asthmatic pa rin sa panahon ng COVID, di ba? Tapos meron din may mga sakit sa baga na long term, na tulad ng emphysema, yung sa mga dating nanigarilyo, diba? Tapos may komplikasyon na sa kanila edad ngayon. So, alam mo, mahirapan silang huminga, may COVID man o wala. Yes. Okay? So ngayon, sa panahon na para hindi magka-emergency, dapat ready sila sa kanilang mga gamot. Okay? Meron silang mga yung tinatawag na metered dose inhaler. Yung iba may mga nebulizer, yung mga machine na nilalagyan ng liquid na gamot. Dapat ready sila at alam nilang gamitin yon once na magkaroon sila ng atake nung hika nila. Okay? So, since marunong sila, ina-assume ko na marunong at yung hindi marunong gumamit, minsan sasabihin nila hindi effective, punta ng ER, yung pala mali yung gamit. Hindi ko maituturo lahat dito. Pero may YouTube naman. May YouTube, lahat nag-YouTube. Nandiyan na yan kung paano gamitin yung properly yung mga kanilang inhaler. Ngayon, kailan mo dadalhin sa ER yan? May times na nakailang puff na sa bahay, tama naman yung pagkagawa at dating gumagana sa kanila. Sa ngayon, parang naka 10, 20,
Tapos parang walang pagbabago. Ganun pa rin. Talagang hingal na hingal pa rin, naririnig mo na yung pito. Hingal na hingal pa rin. Pawis na sa hirap ng hinga. Nakita mo tumutulo na yung pawis dahil talagang kapos na kapos. Yun yung mga panahon na ginawa mo na yung kailangan mong gawin sa bahay. So, you'll have to, in other countries, you'll have to activate 911. Ngayon, may mga sa Pilipinas kasi, minsan may private ambulance or meron silang way para i-contact yun. Or, ang usual natin sa Pilipinas is, yun yung time na kailangan mo dalhin sa ospital. Sa ospital. Ngayon, dahil sarado naman ang karamihan ng clinics or hospital sa iba, ang nangyayari, sa ER pa rin yung bagsak. Di ba? So, correct. i-assess ka dun, then hopefully, ma-stabilize yung situation at mapauwi ka. At mapauwi ka agad. Yun ang goal nila Iba-iba ang reaksyon ng tao sa gagawin na intervention sa loob ng ER. Pag nag-improve ka, bibigyan ka ng reminders, tapos kung anong mga babantayan mo ulit sa bahay, kung kailan ka ulit babalik. Okay. Diba? At ako sinasabi sa'yo yung kailan ka pupunta. Ito yung kailan ka babalik sa kanila. Kasi yun nga, as much as possible, ayaw mo rin mag-stuck sa loob ng emergency room. Mag-stay doon. Oo, halo-halo kayo dun eh. Lalo na ngayon. Lalo ngayon, yung hospital natin medyo puno na talaga. So yan, yung paghirap maghinga, yun ang mga common na pag-iisipan mo, yung mga dati may komplikasyon sa baga at mga asthmatic. Kasi mag-i-improve naman sila, pero may mga times na talagang hindi mag-i-improve. So COVID man o hindi COVID-related yung pagkahirap nila huminga, since hindi nga nag-i-improve, obviously, kailangan mong dalhin sa hospital na. So, nagiging emergency bigla, nagiging emergent or parang mas importante ngayon yung hirap niya paghinga compared do sa dati. Kasi dati naman gumagana eh. Di ba? So, yung paghirap paghinga, pwede yung kasabay sa nag-aatake sa puso. Di ba? Yung nagche-chest pain niya, pinsan may kasabay na hirap sa paghinga eh. Di ba? So, alam mo, pag hindi nag-i-improve, napahinga mo na, nabigay yung mga gamot niya. Kung hindi mo makontak yung doktor niya at wala kang number, wala kang choice. Itakbo na sa ospital. Yun na lang ang choice mo, di ba? So bukod sa hirap sa pahinga, ito pa, common na question sa akin to or maririnig mo na, uy, na-stroke daw si ganyan. Yan. So paano to kunwari si Lola, naglalakad lang sa sala, papunta ng dining area, paano mo masasabi kung, uy, nako, kailangan ko tawag sa doktor niya kasi ito nakita ko. Ano yung makikita mo? So sa stroke, dahil nagbara ang ugat sa ulo, okay? Nagsusupply ng dugo sa ulo, or may pumutok na ugat, okay? Nawawalan ngayon, kung sa puso, nawawalan ng oxygen ng puso sa heart attack, ang stroke tinatawag na brain attack. So, since hindi makapunta ang daloy dun sa brain mo, depende sa parte ng utak mo ngayon ang magkakaroon ng problema. So, kadalasan, kunwari, dito sa kanan na nagko-control sa movement ng paa at kamay, pag dito yung nagbara, opposite yung mangyayari dyan. So, kunwari, bilang naglalakad si Lola, sabi niya, nahilo siya, pero habang kausap mo, ngiwi na. So, ang unang pwede mong pagawa kay Lola, o sa iyong kamag-anak, pangitiin. Sabi mo, ngiti, ngiti, labas ngitin, ganyan. Siyempre, pag ngumiti yan, hindi papantay. Parang yung isa lang ito hindi gagalaw, yung kabila, paralisado. Okay? Isa pang technique na pwede mong pagawa is try mong pataas yung kamay, parang ganito. Parang namamalimos. Dalawang kamay, Doc, o isa lang? Mas maganda. Kasi doon makita yung isa, parang hirap parang mahina. Pataas mo yung kamay na ganyan. O kaya parang iikot, pinipilit niyang ipantay. So, pangitiin mo, taas mo kamay. Tapos pangalawa, yung iba habang kunwari kaya naman maglakad, pag inakay mo, makikita mo, para siyang tutumba doon sa side kung sa siya mahina. No? Pag pinalakad mong gano'n, okay, nakikita mo naglalakad, ba't parang tabingi maglakad? Nung tabingi maglakad, pataas mo kamay, tabingi rin sa kabilang, sa parehong side, pakita mo, tapos pinangiti mo, hindi pantay ang ngiti. Tapos yun, try mong pasalitain. Siyempre, magbubulol, yung iba nagbubulol. Yan ang mga indikasyon, yung sinabi ko sa inyo na yan, yung indikasyon na maaaring nagsustroke yung kamag-anak ko sa bahay. Lalo na pag karamihan siyempre na nagsustroke, may edad na rin. Hindi naman may stroke in the young, pero rare yun.
alam na natin kung sino may mga alta pressure, diabetes, at may edad na, yan ang commonly magsustroke. So pag nakita mo itong mga senyales na to, that's the time na mag-isip ka na, oops, emergency na to. No? So either you contact your Doctor. have ways para ma-accommodate kayo. Kasi minsan pwede nilang kontakin yung mga tao sa ER na may parating akong pasyente dyan. Okay? So, Doc, ulitin natin, kasi maganda tong Mm. topic na tong stroke natin eh. Mm. Ulitin natin, ang unang papagawa, ngiti. Try mo pa-smile. Tapos yung sa kamay. Para makita mo. Pataas mo yung kamay. Kunwari, nakaupo naman siya. Try mo pataas yung dalawang kamay ganyan sa harapan niya. So, makikita mo kung merong diferensya. Parang tabingi. So, syempre, exception to the rule yung may mga arthritis na hindi nila maitaas dahil sa pain. Pero commonly naman, kahit may pain yan, matatry nila yan eh. Pero makikita mo talaga, minsan nga, hindi na tataas eh. Parang talagang paralisado. Then yung pangatlo, Doc? Yung pagsalita. Yung pagsasalita. Mabubulol. Kaya isang variation din doon, pagka ginanon mo, pwede mo rin tanungin, himasin mo kung pantay ba yung pakiramdam. O ganon. Kaliwa at kanan. Sasabihin sa'yo, manhid tong kaliwa ko. So, kahit may arthritis yan na dapat may kirot, hindi niya maitaas, pero manhid. Ngayon, hindi niya maitaas. Manhid lahat tong buong kaliwa niya, kahit sa muka. Medyo mag-iisip ka, hindi na to yung arthritis niya. Di ba? Oo. Yung panghihina That's the niya, time. Oo, ito yung tunay na panghihina. Hindi naman siya ganito maglakad dati. Mabagal lang maglakad, pero ngayon parang totally yung kabilang side hindi niya na maibangon, di ba? Para siya matutumba talaga dun. So, yun din ang itatanong sa'yo ng doktor mo eh. Yan Kasi, pag pumunta ka sa ER. Yes. Hindi ka nila, sabi nila, pagka hindi ka emergency sa ER, papatransfer ka nila or hindi ka nila ma-accept. Yun ang sinasabi ngayon sa TV, di ba? Yes. Pero siyempre, pag yan ang nangyayari sa'yo, yung mga mini-mention ko sa'yo at nangyayari yan, emergency na yan. Yan nga yung sinasabi nila na hindi lang COVID ang emergency ngayon. Actually, hindi lahat ng COVID lumalabas emergency kasi nakikita natin maganda ang recovery rate. Pero may mga mangilan-ngilan na mamalasin, di ba? Yes. Na pag nagkaroon, iba ang reaction nila dun sa virus, bigla nagiging emergency sila. Okay, so anyway, dahil hirap ka rin naman paghinga sa COVID, hindi naman malalayo eh. Hindi ka mag-i-improve. Kasi ibang nagko-COVID, nag-i-improve at parang wala nga naramdaman, di ba? So, itong mga mini-mention ko sa inyo, ito yung mga normal na nangyayari daily. May COVID man o wala. Noon pa man, ito na yung nangyayari. No, at nangyayari pa rin ngayon, kaya nagsisave ka ng kama para sa mga ganito. That's why, kaya nilalaban ng ating mga doctor and nurse na i-extend yung MECQ. That because para 'di ba ano lang yung hospital natin kasi kung puno na ng COVID yan, hindi mo malalaman diyan kung ikaw yung magiging emergency sa isang araw, ikaw yung magiging pasyente na yon. Hindi nila makikater pati yung mga emergency at that time. Hindi mo pwedeng isagad. Yes. Sa punong-puno dahil hindi mo nga ma-assume kung sino ang magiging emergency sa araw na yan at kung sino. So lagi ka dapat merong nakareserba doon. Kasi lalo na ngayon sa panahon ng COVID din na pag-aralan na yung iba sa kanila ay natitrigger ang stroke at saka mga heart attack. Kasi may epekto siya sa dugo eh. Yung iba nagkakaroon ng tinatawag nilang pagkaklat o coagulation. So pag nagbara-bara yan, ang manifestation mo hindi maaring ubo at hingal tulad ng COVID. Ang manifestation mo stroke. So may mga kaso na napupunta sa ospital na stroke ang simptoma only to find out na may COVID din sila. Yes. So pwedeng dahil may COVID sila, na-trigger ngayon yung changes na yon. So nag-atake sila sa puso o nag-stroke. Maaaring ganun na nangyari. So hindi dahil ang COVID ay bago at marami siyang mga napaka-utak nitong virus na to for some reason. Di ba? So yes. Either way, yung mga mini-mention kong mga signs na to, whether COVID man o hindi, ito yung mga times na kailangan mo magkonsulta o magpatingin sa doktor or pumunta sa ER. Okay? Regardless. Kasi takot kang pumunta ng ER. Hindi ka pumunta naman doon, alam mo naman kung anong mangyayari sa bahay. So at least ngayon medyo aware ka na. Okay? So we can move on sa next na yes, nangyayari sa bahay. Okay? Ito, nahulog
o kung nag-collapse, hinimatay, gano'n. Biglang bumagsak. So, well, kunwari, dahil walang magawa sa COVID, nagga-garden-garden, matagal na kabilad sa araw, biglang hinimatay. Siyempre, common dyan yung mga may edad na rin. Na common na tinatawag na heat exhaustion, o heat syncope, o yung pagkahimatay. Okay? Pero siyempre, ang worst case scenario sa sobrang init, although umuulan na ngayon, pero nangyayari pa rin dahil minsan yung weather erratic, di ba? Paiba-iba. Na-expose ka sa sobrang init, lalo sa may edad, magko-collapse. Okay? Siyempre, ang worst case scenario dyan, yung heat stroke din. Sa sobrang init ng katawan mo, no, dahil sa environment, na hindi na makapag-adjust yung tinatawag nila na natural defense or physiologic mechanism ng katawan mo, pwedeng magkaroon ka ng multi-organ damage, no? So, syempre, ang brain, liver, kidneys, lahat yan pwedeng ma-damage pagka sa sobrang init. So, dapat aware pa rin yung iba na okay ang ventilation mo. Pinaglalaban na ngayon na okay ang ventilation sa mga lugar dapat para maiwasan ang COVID. Dapat naman dati pa, maganda ang ventilation. Hindi sobrang init, hindi sobrang lamig. Nasa tamang temperature lang. Okay? So, may iba pa nagko-collapse. Dapat alam ka, nasa bahay ka, alam mo kung, syempre kung diabetic yung kamag-anak mo, ideally, dapat may mga glucometer yan, yung pag-measure ng sugar. Di ba? Syempre, pag nag-collapse, nakita mo na bagsak lang pala sugar, tinuturo naman sa inyo yun ng mga doktor nyo na kung anong pwede mong inumin na sugary drink para lang umakyat ulit yung blood sugar. Kasi ang bukod sa oxygen, ang gamit din ng brain mo is yung sugar. Okay? Yung kinakain mo, nako-convert sa sugar, yung mga carbs sa pagkain mo. So may times na may gamot yung sila lolo at lola pero hindi pala kumain. Yung tipong gamot na iniinom nila or ini-inject nila, nakakabagsak ng tindi ng sugar, hindi kumain, nawalan ng gana. Di ba? So, biglang magko-collapse. So, ngayon naman, pag nag-collapse din, tapos nagkaroon na ng malay, napakabilis na ng pag-collapse, pwede mo rin gawin yung tinuro ko sa'yo kanina, yung paano ma-examinin. Pangitiin mo, kamustahin mo, naaalala ka ba niya? Kung dati siyang nakakaintindi at nakakaalala ng mga pangalan, lugar, tsaka alam niya kung ano yung date, biglang ngayon disoriented, no? Hindi niya alam kung nasan siya. Oo, kung sino ka. Parang bigla siyang natuliro. Out of this world, no? Oo, kung diabetic, syempre, ideal, maganda no kung meron kang glucometer. Diba? Kung nakita mo na bagsak lang pala ang sugar at binigyan mo ngayon nung medyo may tamis, no? At biglang nagkaroon bigla ng ulirat. Di ba? Biglang umokay, nakilala ka na niya ulit, talagang maganda yung improvement. Tapos, nakakalakad na ng tuwid ulit. Kasi pwede ka rin magngiwi dun pag bagsak ang sugar mo para kang mukhang nagsustroke eh. No? Nawala yung nutrient na yun, yung glucose sa brain. Pwede ang itsura niya mukhang nag-stroke. So, ngingiwi siya, bubulol, manghihina. So, malilito ka. So, kung diabetic sa bahay, maganda na may glucometer ka. At syempre, tingnan mo yung daily routine nung may edad sa bahay kung kumakain ba talaga ng tama. Di ba? So, para maiwasan mo yung pag-collapse. Di ba? Ngayon, pag nag-collapse naman dahil ang una nangyari, sumakit dibdib, nag-collapse. Di, may edad na yan, nag-collapse. Anong gagawin mo ngayon? Iiyak ka sa bahay o magsisisigaw ka. Hingi ka tulong sa kapitbahay habang nakakollapse yung tao sa sahig, di ba? Siyempre, ang tinuturo sa first aid dati, although hindi ko gagawin course to ng first aid, assuming sumakit ang dibdib, di ba? Tapos humawak ni taas parang hiningal, tapos ngayon bumagsak. Siyempre, ikaw unang nakakita. Ang first rule sa first aid, siyempre, mukha namang hindi natalisod eh. Mukha namang wala siyang naapakan para madulas siya. So hindi dangerous yung lugar, no, na pupunta mo para kamustahin yung pasyente. So ibig sabihin nito, lolo, 'di ba? Kakamustahin mo. Ano nangyari sa iyo? Gigisingin mo, 'di ba? Yes. So at that time din, sinasabi nila, pag nakita mo yung sinasabi nilang be aware of your surroundings, kung bakit siya nahulog diyan, mamaya pala 'di ba? Meron palang obstacle, 'di ba?
Kaya may tumulak, ganun. Nakita mo naman palang nag-chest pain siya. No? Tapos, habang kinakamusta mo siya, talagang walang malay, as in knockout, di ba? Dun din yung time na sinasabi nila na ideally, you call for help. Meron ng ibang tao na tumatawag ng 911 or humihingi ng tulong. Pero syempre, paano ngayong COVID? Diba? Correct. So, assuming nakita mo sa sahig, di ba? Nag-collapse. Ang unang pinatitingnan dati, di ba? Kung humihinga, di ba? Dati tawag nila diyan yung ABC. Saan nahawakan, Doc, para malaman mo humihinga pa? Dati di ba tinasabi nila ABC, airway, breathing, circulation. Pero syempre nag-iba na ngayong guidelines ngayon, naging CAB. Inuuna muna ang cardiac. Circulation. May pareho lang sila kasi ikaw as an individual, makikita mo naman kung humihinga. Ang una mong titingnan kung may chest rise, yung dibdib ba humihinga. Alam mo naman yung tao na may pattern yung dibdib Mabilis ba? Basta importante, yung dibdib nag-chest rise, tinatawag nila umaangat, bumababa, umaangat. Humihinga. So doon pa lang alam mo na, di ba? Dati ang ginagawa, didikit mo pa yung didikit mo pa yung bandang pisngi at tenga mo sa mukha, di ba? Para humihinga. Sa Baywatch dati, yung mga CPR, di ba? Syempre ngayon, takot na ngayon mga tao every time may magko-collapse kung humihinga na, huwag kang malagyan ng hangin, di ba? Correct. Diba? Kasi baka mabugahan ka. So sa akin, para madali sa'yo, makikita mo naman kung sa chest, no? Oo. Tapos kung humihinga yan, pwede mo ngayon i-shake kaya kamusta yan, itap. Gigisingin mo, kumusta ka? Ano nangyari? Ngayon, nagsasalita ba? Di ba? Umuungol ba? May kita mo yun. Yun ang mga importante yung mga makikita mong signs doon. Ngayon, kung wala yung mga yun, hindi nagre-respond sa'yo sa kahit anong pag-alog-alog mo, di ba? Sa boses mo, sinisigawan mo na. Hindi siya nagre-response. Hindi nagre-respond, tapos hindi gumagalaw ang dibdib. Para siyang still lang na statwa. Okay? Dati tinuturo na kapain yung pulso, di ba? Pero hindi kasi lahat marunong magkapa ng pulso. Katulad ko, hindi ako marunong. So ngayon, kahit sa ibang bansa, basta importante ngayon na tinuturo marunong mag-CPR ang tao. Kasi the fact na hindi na gumaangat ang dibdib, walang ka-response, no? Tapos hindi umangat ang dibdib. Ang tinuturo, maaaring nag-atake sa puso yun tumigil ang puso, no? Lalo na kung may edad yung bumagsak na ganun. So ano pinakamaganda magawa mo? Habang may tumatawag ng 911 o humihingi na saklolo o sasakyan, ikaw naman dapat marunong ka mag-CPR. Okay? Ang CPR ngayon ginawa ng simple lang, no? Na i-interlock mo lang yung kamay mong ganun. Okay? Tapos nakapatong niyan, diretso yan. Tapos ilalagay mo lang dito sa buto dito. So pwede niyo panoorin to sa YouTube. Kasi ngayon, importante doon na proper yung anggulo mo doon, tapos yung bigat ng katawan mo, tama lang, okay? Ang lalim, okay? So hindi ako masyadong mag-academic dito kung gaano kalalim, may tamang lalim siya at magpa-pump ka. Ngayon, mahigit 100 beats na yan umaabot. Dati kasi parang 1 and 2 and 3 ang bagal, di ba? So ngayon, mabilis na, okay? Kasi doon nila na pag-aralan na habang mas mabilis yung kanta pa, yung kanta pa nga na yung proper na pag-pump mo, yung tamang lalim at tamang bilis, nagbibigay ka ngayon ng dugo sa utak. Okay? So, nasisave mo yung brain. Kasi once na tumigil ang puso, yung brain ang nawawalan ng oxygen. Okay? So, pag nawala na yon, kahit mabuhay pa siya sa hospital, pwedeng gulay na tinatawag. Kasi dahil na-deprive yung brain ng oxygen, hindi ka nakapag-provide. By the time na dumating yung ambulansya or madalas sa hospital, kung walang magpapump, pwedeng may balik yung tibok ng puso, pero yung ulirat hindi na babalik. So, very important na marunong ka mag-CPR. Dapat na yan, yung mga nanonood sa YouTube, might as well learn CPR. Kasi it saves lives, yun ang sinasabi nila. Na pagdating mo sa hospital, ang punutan sisi sa hospital na, ay, hindi na buhay. Very critical yung time. Gano'n ba katagal ang ambulansya bago makarating sa inyo?
Okay? Mga 6 minutes pa lang, ng brain nagsa-start na yan na pag nawalang oxygen, nagsa-start na mag-deteriorate yan. O imagine mo, kumabot ka na ng 30 minutes, 1 hour. O, pagdating mo sa hospital, pwedeng mag-respond yung puso sa gamot, titibok ulit yung puso, pero ngayon, yung brain, hindi nagigising. So, yun yung tinatawag nilang ilalagay sa ICU, nakatubo, gastusin, pero hindi naman pala gigising. Hindi naman pala gigising, pinaasa kami ni Doc. Yung mga ganon. Correct. Pero yung simpleng collapse na yun, kung alam mo kung paano yun nga, aware kang paano manggising, ano yung kailangan mong bantayan, bakit hindi gumigising? Ngayon, kung nag-collapse tapos ngiwi, pero nagtatry naman nakausapin ka, try umangat, pero tabingi lang, nag-collapse, yung pala nang hina lang kaya bumagsak. Hindi mo kailangan i-CPR yun. Kasi nagre-response naman. Wag mo lahat i-CPR, baka mamaya sapukin ka, di ba? Yeah. Paano kung nag-collapse naman, tapos yung pala nag-iinuman sa bahay? Di ba? COVID times. Lasing pala, no, Doc? Oo, di ba? Siyempre, karamihan naman ng lasing sa sobrang dami na nainom, babagsak. Hopefully, hindi lang tumama yung ulo. Pagbagsak ngayon, walang response kasi talagang knockout. Pero makikita mo naman humihinga, di ba? Yung iba may halong hilik. Yun, Doc, no? May halong hilik. Ang maganda, i-position mo lang siya sa papunta sa kanyang kaliwa. Nakaliwa. Banda. Tapos kasakaling sumuka, hopefully, sa baba lang pumunta, hindi niya ma-inhale o malanghap yung sarili niya suka. Kasi yun ang isa sa mga reason kung bakit yung mga sobrang lasing or naka-drugs na pag sumuka sila, bumabalik. Papupunta sa bagay yung kanilang mga sinuka. Parang sa bata yan, Doc, no? Sa bata, di ba? Pag lahat naman of course, lahat ng human being. So, yun, yung mga lasing na magko-collapse sa bahay, so pwede uminom, wag lang maglasing. Pero yung pa naglasing ka to the point na magko-collapse ka, okay, di nagiging emergency ka ngayon. Isa pa, syempre, pag nag-collapse ka, syempre, hindi ka naman magre-respond kagad. Depende sa dami na ininom mo ng alak, di ba? Di mag-aalala ngayon yung mga kamag-anak mo kung anong gagawin sa'yo. Yes, Doc. Pangalawa, sige, may tanong ka? Doc, medyo napapasarap tayo, Doc, ng ano. Okay lang ba, Doc, na meron pa naman tayong susunod? Meron pa tayong kasunod natin, Doc, yan? Sure. Meron ka pang nakahanda sa atin yan, Doc? Yun naman yung mga common na tinatanong. Okay. Doc, mga, sagutin lang natin to, Doc, yung mga, okay lang ba, Doc, yung mga tanong nila sa comment natin. Yung pag nasamid po, lalo na pagkatapos kumain, ano ang dapat gawin? Nasamid? Oo. Well, pag nasamid naman, ang common reaction ng tao yung nauubo di ba? So pagka kumakain ka tapos nasamid ka, ang samid kasi nangyayari yan kapag lumulunok ka, normally magsasarado yung sa airway mo. Kaya pag lumulunok ka, may flap doon, nagsasarado, no? Problema at that time, yung iba, habang lumalanghap o nagsasalita, lulunok. So medyo naka-open pa yon. So pag tinamaan yun, maiirita, mauubo. Karamihan naman na nasasamid talaga, iubo mo lang. Mauubo yan uubo siya. Ngayon, magkaiba yon sa mukhang hindi tumitigil yung ubo at feeling na nakabara. Okay? So syempre, pagka nakabara yun, kunwari kumain ng steak, hindi nginuya, ang importante, ang una kong mapapansin doon is kung nagsasalita, nakakapagsalita. Sasabihin niya barado pero hindi siya makahinga. Kadalasan doon, nandun yun sa food pipe o esophagus, pero hindi doon sa air pipe. Okay? Hindi doon sa trachea or windpipe. So, nararamdaman niya nakabara, okay? Pero nakakahinga siya. Okay. Pagka ganun, may ginagawa na tinatawag na Heimlich maneuver. Okay? Hindi ko rin may demo ngayon. Yun yung parang ginaganon. Yung pwede nilang tignan sa YouTube, no, Doc? Oo. Anong tawag, Doc? Heimlich maneuver. Okay? Heimlich maneuver. Oo. So, yun yung pinapakita na lalagay dito po. Yayakapin mo, nasa likod ka, tapos igaganon mo pataas para yung pwersa nung dito sa ilalim. Nasa likod yung Doc gagawa nun, di ba? Yun yung Heimlich maneuver na tinatawag. Pwede natin gawin ng demo next time pag mas prepared na. Pero yun yung pag tinatawag na nasasamid. Kasi ang normal na samid sa Pilipinas, yung parang naubo lang yung
Pero yun, the fact na umuubo, may hangin na pumapasok at lumalabas, okay, ibig sabihin nun, mukha namang open yung airway niya. Wala namang problema yon. Mukha namang unless hindi makahinga, Doc, no? Pag hindi nakahinga yun, within 2 minutes or so na nakabara yun, makikita mo mga ngasol, magko-collapse yun. Alam mo naman ang gagawin pagka nagko-collapse na hindi na humihinga. Meron nang humingi ng tulong habang ikaw gumagawa ng intervention. Kaya yung ibang nagkaroon ng bara sa air pipe, tapos nawalan ng hininga, eventually titigil din ang puso. Nagsi-CPR ka pa rin, may tulong pa rin yun na mag-push. So kaya nila ina-emphasize ang CPR kasi para siyang double-edged sword Nakakatulong na rin yun sa pagtulak. Ngayon, hindi ko ina-advise yung iba na try sungkitin. Yung nakabara. Unless meron gumagawa niyan, yung try sungkitin, Unless kitang-kita na nandito na merong extent. Kunwari, kinain niya na karne, nakalawit pa. Yun, maaari. Pero kasi kung nagsungkit ka nang hindi mo nakikita, maaring maitulak mo pa lalo. Diba? Correct. So yung mga ganun na nagawa ka na ng Heimlich, nag-CPR ka at humihingi ka ng tulong, nagbibigay ka na ng time nun para may makarescue kaysa sa yung wala kang ginawa. Okay? Yun. Nasagot ba Joleta 4 Si Joleta 4 yata yung yung nagtanong. Ito pa, pangalawang tanong, Doc. Last na lang siguro to. Last na lang. Meron tayong pagkakataon, medyo masyado tayong maraming viewers, Doc. Umabot tayo ng 88 kanina. 90 yata. So, ito, Doc, last question. Minsan pag sumakit ang ulo, ay may high blood ka na ba kagad nun? Okay. Pag sumakit ba ulo, Doc, high blood kagad? Common din sa ER yan na pupunta sa ER dati. Pag sumakit lang ang ulo, feeling high blood, diretso sa ER. Ngayon, dahil COVID, medyo nag-iisip na. Hindi sila makapunta. Okay. Hindi lahat ng sumasakit ng ulo, high blood. Okay? Kasi maraming dahilan ang pagsakit ng ulo. Pero hindi naman porque wala ka sakit ng ulo, wala ka high blood. Kasi karamihan nga, lalo na sa mga studies, may yung mga talagang matitindi ang high blood, wala nga silang nararamdaman kaya hindi sila nagpapagamot o hindi sila umiinom ng gamot. Ang mga blood pressure yan, mga 250, 200, tapos wala silang nararamdaman. Kaya hindi sila umiinom ng gamot kasi okay ang feeling nila until sumakit ulo nila. Ibig sabihin nun, ilang years ng pangit ang kanilang presyon na ang mga ugat nila sa ulo marurupok na, one time pumutok dahil sa taas ng presyon nila. So hindi lang yun yung araw na yun. Matagal na siyang high blood, hindi lang niya alam kasi wala siya yung time na naramdaman niya sumakit ang ulo niya. Yung ulo. Doon siya nag-stroke. So doon napunta yung myth na, ay, sumakit ulo niya, na-stroke siya, tapos nalaman nila high blood. Nalaman nila high blood. So ang only way lang malaman mo high blood ka is nagmo-monitor ka ng blood pressure mo. So kailangan i-monitor mo palagi. Monitoring. Kahit wala kang nararamdaman. Kasi pwede kang sumakit ang ulo, tumaas ang presyon mo dahil sa pain. Pero hindi ka naman dating high blood. Dahil pain, pwede mag-increase ng blood pressure. Pero hindi ka dating high blood. So, nainuman mo kunwari ng paracetamol, nagpahinga ka, nawala yung sakit ng ulo mo, bumaba rin yung presyon mo. Hindi naman para sa presyon yung gamot Tinanggal mo yung pain, bumaba ang presyon. So, maaaring sumakit ulo mo, pero hindi dahil sa high blood yun. Pero pwedeng wala kang sakit ng ulo, pero high blood ka pala all along. So, ang importante, kung meron kayong monitoring kit sa bahay. Pang-BP. Oo, kahit daily lang, once or 3 times. Basta importante, yun ang nire-report mo doon sa doktor mo Kasi yun ang ebidensya mo na araw-araw normal ang presyon mo at hindi mo kailangan ng gamot. Tsaka bago ka i-admit, di ba, Doc, yan kaagad ang kinukuha yung BP mo. Sa amin, tinitingnan namin ang vital signs kasi yun na, karamihan ng dumadating nasa danger zone So, kailangan malaman kung maganda ba ang presyon. Mataas ba sobra, bagsak bang hindi rin maganda yung bagsak na bagsak or walang presyon. Pag walang presyon, pangit. Either way, yun ang importante na malaman ng tao ngayon, yung mga prevention kasi para hindi ka maging emergency. So kung nagde-daily BP monitoring ka, dati nang tumataas yung blood pressure mo, yun ang ire-report mo sa doktor mo may listahan ka. So kahit wala kang nararamdaman nun at talagang may ebidensya ka na hypertensive ka, dun sila mag-iisip ngayon kung kailangan ka ng bigyan ng intervention. Maaaring i-change yung diet mo, maaaring kailangan mo ng gamot. Pero yun yung ebidensya na hindi na kaya ng katawan mo i-control yung sarili mong pressure. So may sakit ka man ng ulo o wala.
Okay. Okay. So Doc, last message na lang para sa ating mga, kasi medyo umabot tayo ng alas 9, pero okay lang. At least, alam mo, pinakamaganda ngayon, marami tayong natutunan. Kahit ako, ngayon, marami ako natutunan doon sa sinabi ni Doc Carlo. Final message na lang, Doc, para sa mga ating manonood na syempre, panahon ng COVID ngayon, iwasan natin pumuntang ospital. Okay, so importante pa rin yung general precautions, no? Yan. So, dati nang ine-emphasize to, kahit flu lang, maghugas ng kamay regularly. Gaano kadalas? Walang hard and fast rule. May hinawakan ka na kung ano, may chance ka maghugas or mag-sanitize, gawin mo. May hinawakan kang sa cashier ka, as regular as you can. Pero syempre, ginagawa yun as much as meron kang contact, kung kaya mong mag-sanitize every time. Kahit sa hospital, every patient contact, hugas din eh. Ganun din eh. Kung magawa ka ng muka, kasi minsan nakalimutan ang mga maghugas ng kamay, hawak ka na hawak sa mukha mo. So parang mo lang binibigay sa sarili mo. Tapos yan, syempre, ideal pa rin na nakamask ka sa labas. Dati-dati sinasabi, hindi, pero doon nila na-prove na less ang transmission. Pag may distansya ka, mas pareho kayo nakamask. Less yung transmission compared sa magkalapit kayo at nasa isang lugar at nagsasabuyan kayo. So, correct. Common sense na lang ngayon importante. So, sundin pa rin yung universal precaution. Kung hindi naman kailangan talaga lumabas, wag. Okay? So, hanapin nyo na rin yung contacts ng mga doctors nyo sakaling may mangyari na para ma-explain nyo. No? Kasi para kaysa nagpapanik kayong tumakbo sa hospital, if you have your own doctors, tawagan mo na yung doctor. If you can get their contacts or how you can avail of their consultation times kasi sa kanila online na rin yung iba eh. So kung yung iba naman nagbubukas ng kanilang mga clinic, limited lang. So ngayon dapat alam nyo yun kasi hindi mo alam kung kailan mangyayari yung tunay na emergency. 'Di ba? Tapos kung anong i-expect mo sa isang emergency room na punuan ngayon. So prevention kayo importante. Gano'n na sa organo ngayon dahil yung mga products natin marami naman diyan yun. At proven for prevention. Okay, so gamitin nyo and then use this universal precautions pati yung mga products. Correct. Ang goal nyo is prevention eh. Okay, so hopefully dahil sa maliit na emergency topic na to medyo naliwanagan yung iba. Okay? Correct, marami sila natutunan, Doc. Actually, yung mga senior citizen natin yung mga nag-benefit ngayong gabi. Yung katulad po ng sinabi ni Doc Carlo, no, is prevention is better than cure, no? Papasok ko lang konti yung ating organo products. Papamboost yan ng immune system, no? Pag malakas ang immune system mo, syempre, matutulungan yan yung katawan mo na mag-recover ng mga sakit-sakit. So, itong mga organo products natin, kaya kailangan everyday ginagamit mo yan, no? Kung hindi ka pa nakakaranas ng organo products, pwede mo po akong i-text yan. Pwede mo akong i-chat o pwede yung nag-invite sa'yo dito sa live na to, pwede mong kausapin, humingi ka ng sample. Meron kami mga binibigay na sample Yung kape-kape, pwede ka namin bigyan ng sample na yon. Yung kape para makita mo kung totoo ba yung sinasabi namin o hindi. Ayan. So, pwede ba palakpakan natin, no? Palakpakan natin si Doc Carlo Prado, no? Marami sa. Don't forget, no? Dahil alam ko nagustuhan niyo si Doc Carlo Prado, meron yata siyang August 25, Doc, no? Tama ba ako, Doc? Pwede. So kung may mga mag-message, yung mga common na first aid. Opo. Yung common first aid naman, yung ituturo ni Doc. So, kaya wag kayong malungkot kung hindi. Kasi ang dami pa, Doc, na tanong dito nakikita ko sa screen. So hindi natin, para medyo, di ba? Hindi natin medyo, lahat yan, masasagot natin yan sa susunod po natin. No? Pinag-aralan ng mga doktor buong buhay nila to So, hindi mahirap sa isang. Sabi ko nga 20 years, more than 20 years yan, ha? Kaya yung mga iba dyan na namamahalan dun sa consultation fee ng doktor, dapat lang talaga sa kanila yan. Maniwala po kayo sa akin, di po biro maging doktor. Kailangan po matalino, kaya hindi ko po pinasok yung profesyon na yan. So, bago ko matapos, tingnan nyo yung nasa taas, no? Ito, lagi ko po ito promote, no? Sabi ko nga po palagi, stay home. Ito, final word ko na lang po sa inyo. Stay home, no? Protect our frontliners, no? Katulad din nila Doc Prado, nila Dr. Matimias Bautista. Bakit kailangan natin silang protektahan?
pag itong mga tao na to ay nawala, maniwala po kayo sa akin, yung buong sistema natin baka tayo yung chances natin magkaroon ng COVID napakalaki. So protektahan po natin sila. By the way, sa sobrang saya natin, Doc, meron po tayong raffle ha. Ang nanalo po sa ating raffle, hindi ko na masyado patatagalin. Ito dito sa side na lang. Ito pong raffle natin yung pangtaboy sa mga lamok-lamok ha. Sa lamok-lamok. Ang nanalo po sa ating raffle yung mga hashtag Oxba. Hashtag Oxba is si Ma'am Precious Shine. No? Si Ma'am Precious Shine, kung ikaw po nakikinig po sa akin, pwede mo pong i-claim to dito po sa opisina natin, dito sa May Delta. Ma'am Precious Shine, no? Siya po ang nanalo po sa ating ngayong gabi na to. No? So, last message, Doc. Alam ko si Doc Prado magsha-shoutout. Doc, pwede ka na mag-shoutout ngayon, Doc. Okay. Shoutout sa mga nanonood na friends ko, kay Dr. Cheska Torres, kay Trixie, Dr. KitKat, at saka Dr. Aileen. Stay safe. Yes! so shoutout po. Maraming salamat po. At lagi niyo pong tatandaan, no? Stay home. Protect our frontliners. Pag may nakita po kayong frontliners sa gilid, kahit medical consultant, doktor, nurse, sundalo, police, kung ano man makita mo na frontliners yan, pwede po kumiling sa iyo, mag-say thank you po kayo sa kanila para at least kahit papano hindi po sila manghina at hindi kahit papano pero silang magandang ipanalangin po natin sila na magkaroon sila ng magagandang pangangatawan at malayo po sila sa kanilang mga sakit. And wag niyo pong kakalimutan, I'm Rajan Cristino, Blue Diamond of Organo Gold Philippines. Lagi ko pong sinasabi, tough times don't last, tough people do. Ma'am Precious Shine, ikaw po ang nanalo sa ating panghampas sa lamok. maraming salamat po. Thank you po. God bless you. Doc, grabe ka, Doc.